Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang story pong ito ay espesyal para sa lahat ng mga lalaking ginampanan ang kanilang pagiging ama, nagmahal ng tunay sa kanilang anak, kaduguman nila o hindi. Naging responsable at maunawain sa lahat ng oras. Nagturo ng prinsipyong sukatan ng kanilang pagkatao at naging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak, mga tatay, itay, itang, tatang, papa, papi, papo, dada, daddy, at kahit ano pa mang tawag natin sa kanila. Maligayang araw ng mga ama. 10 piso lang ang bariyang nakapa ni Angelo sa bulsa. Pamasahe sana niya, pero mas minabuti niyang ihulog na lang yun sa lata ng matandang lalaking pulubi na nadaanan niya bago makarating sa paradahan ng tricycle. Hindi na siya sasakay. Lalakari na lang niya hanggang eskwelahang pinapasukan. Gulat na napatingin ang matanda sa kanya at sa huli ay nagpasalamat. Tumango at ngumiti si Angelo sa matanda. Saka diretso nang naglakad patungo sa paaralan. College na dapat si Angelo, pero huminto siya ng 1 taon dahil sa problemang pinansyal. Ulila na rin kasi siya at nakikipisa na lang sa kung kani-kaninong kamag-anak doon sa probinsya. Lumuwas siya at nakipagsapalaran sa Maynila. Mabilis naman siyang nakakuha ng trabaho sa edad na 17. Kargador sa palengke, at doon na rin siya natutulog sa palengke sa harapan ng tindahang pinapasukan niya. Naawa ang may-ari, kaya pinatuloy siya sa bahay nito. Nagkargador pa rin siya nang maisipang isabay ang pagpasok sa high school. Tutal naman ay 1 oras lang iyon. Pagdating sa eskwelahan, sanay na si Angelo na hindi siya pinapansin ng mga kaklase. Minsan ay napapagkatuwaan pa nga siya, napagtritripan, pero madalas nga ay parang hindi siya nag-i-exist sa mga ito. Siguro dahil sa hitsura niyang maitim ang balat at salat sa lahat ng gamit sa eskwela. Sa kabila nun, tulad ng dati, ay umuwi siyang masaya. Hindi man siya matalino at konti man ang kanyang natutunan sa araw na yun, ay alam niyang malaki ang maitutulong niyon sa kinabukasan niya. Pag-uwi sa bahay ng amo niya, tulad pa rin ng dati, ay wala ang mga ito. Kapag ganong wala sa tindahan, ay nasa galaan ang mga ito. Nakasanayan na rin niya yun, kaya ang gagawin niya ay maglilinis na lang siya ng bahay. Nang mapagod ay hindi na napigilan ng antok at nakatulog.
Likas na may mabuting puso, pinaglaanan na ni Angelo ng barya ang matanda na nakita niya kahapon. Isang beses ay naisip niyang makipagkwentuhan dito. Nalaman niya na Omeng ang pangalan nito at wala rin palang pamilya tulad niya. 6 ang Omeng. Dati raw ay nakapag-asawa naman siya pero hindi nagkaroon ng anak. Iniwan siya ng asawa dahil siya ang may diferensya, baog siya. Hindi niya ito mabibigyan ng pangarap nitong anak na pangarap din sana niya. Sadyang naging malupit daw ang tadhana sa kanya dahil matapos siyang iwan ng asawa ay natanggal naman siya sa trabaho, na frame up na nagpupuslit ng mga produkto. Tapos nun, nahirapan na siyang maghanap ulit ng trabaho, kung ano-ano na lang, nang tanungin ni Angelo kung saan siya nakatira. Itinuro niya ang isang bahay na tanaw mula roon na antig ang damdamin ni Angelo sa buhay ng matanda. Ibinigay niya ang pangalan niya at sinabing mula sa araw na yun ay siya na ang magiging anak nito at ang itatawag niya rito ay Tatay Omeng. Hindi alam ni Mang Omeng kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi ni Angelo. Sa buong araw na yun, na walang pasok si Angelo sa eskwelahan at sarado rin ang tindahan dahil wala pa rin ang mga amo niya. Inilaan niya ang oras kay Tatay Omeng habang magkasama silang namamasyal sa malapit na park ay ikinuwento niya rito ang buhay niya, ang masaya at malungkot na mga sandali ng pagiging isang ulila. Masaya dahil malaya ka kung gawin lahat ang gusto mo. Ngunit malungkot din na wala kang matawag na sarili mong pamilya. Pero sabi ni Angelo sa matanda, ngayon ay magiging masaya na siya dahil meron na siyang tatawaging tatay. Sinabi naman ni Tatay Omeng na higit siyang masaya dahil hindi niya akalaing mararanasan din niyang magkaroon ng anak sa pamamagitan ni Angelo. Binigyang katuparan nito ang pangarap niyang maging ama. Dahil lang sa buong araw nilang pagkukwentuhan sa park, ay tila naging kilala na nila ng lubos ang isa't isa. Naging palagay talaga ang loob nila at nag-iwan pa ng pangako si Angelo na kapag nakatapos siya ng pag-aaral ay maghahanap siya ng magandang trabaho at bibili siya ng magara at malaking bahay para sa kanilang dalawa ng kanyang Tatay Omeng. Si Tatay Omeng naman ay nangako rin na mamahalin niya si Angelo na parang tunay niyang anak kahit na anong mangyari. Mula sa buhay na ito hanggang sa kabila. Kinabukasan ay araw ng mga ama. Hindi pa rin bumabalik sa bahay ang mga amo ni Angelo. Mangungutang sana siya ng ipangre-regalo kay Tatay Omeng, pero dahil wala pa nga ang mga ito ay naisip niyang babatiin na lang niya. Ngunit pagdating sa laging pwesto ng matanda ay wala ito roon. Naalala niya ang bahay na itinuro niya kaya tinungo niya yun. Isang batang lalaki ang naabutan niyang nakaupo sa hagdan. Mukhang natakot ito sa kanya nang makita siya. Pero sabi niya huwag matakot. Tatanong lang niya kung nandoon ba si Tatay Omeng. Umiling ang bata. Matagal na raw patay ang lolo niya
Kinilabutan si Angelo. Paglingon niya ay nandoon na si Tatay Oming at nakatayo. Takot ang rumirehistro sa mukha ng binatilyo. Marahan ng hakbang na nilapitan niya si Tatay Oming at tinanong kung kaluluwa na lang ba ito. Ang sabi kasi ng bata ay patay na ang lolo niya. Umiling si Tatay Oming. Hindi raw siya ang lolong tinutukoy ng bata. Humingi siya ng tawad kay Angelo dahil nagsinungaling siya. Hindi siya nakatira sa bahay na yon at ang tahanan lang talaga niya ay ang kalye. Malamang ang bata ay may third eye at nakakakita ito ng kaluluwa. Isang kaluluwa na hindi pa nalalamang siya ay hindi na nabibilang sa mundong ito at ang kaluluwang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Angelo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.